Hindi ako mapakali habang nakaupo sa gilid ng kamang tutulugan namin ni Aris ngayong gabi. Dahil may kalayuan sa lugar namin ang tirahan ni Francis, napagdesisyonan namin gawin na lang kinabukasan ang pagpunta roon. Dahilan para tumigil muna kami sa isang hotel at dito magpalipas ng gabi. Ngunit bago ang planong pagpunta, sinubukan muna ni Aris na kontakin ang numero ni Francis. Lingid sa aking kaalaman, pilit pala niyang itong hiningi sa aking biyenan bago siya sumunod sa akin sa sasakyan. Hindi naman nagmaramot ang matanda at binigay ito ng kusa. Ngunit hindi pa ako handang kausapin si Francis. Kung kaya't pinakiusapan ko muna si Aris na lang ang makipag-usap. Sumang-ayon naman siya at maya pa'y lumabas na siya ng silid para tumawag. Habang naghihintay ay hindi ko mapigilang mag-isip ng kung ano-ano. Ang totoo niyan, halo ang damdamin ko sa maaaring mangyari sa oras na magkita kami ni Francis. Naroon ang puot, ngunit hindi ko maikakatuwa ang magkaroon ng matinding kuryosidad sa kung anong tunay na lagay ni Francis. Ano kaya ang itsura niya at nang bago niyang kinakasama? Marahil gaya ni Cedric, malaki na rin ang anak nila. Biglang nakaramdam ako ng panibugho sa isiping mas kinalinga ni Francis ang bago nitong pamilya kaysa sa aming mag-ina. Napabuga ako ng hangin. Gusto kong ilabas lahat ng galit. Ngunit mas inintindi ko ang kasalukuyang sitwasyon namin ni Aris. Tama si Aris. Kailangan kong mag-focus sa kung anong mas importante. Nangyari na ang lahat ng pagkakamali. At kailangan ko na magpatuloy sa sarili kong buhay. Pinili ng tadhana na maghiwalay kami ni Francis sa gantong paraan. Dapat na sigurong tanggapin ko na ang kapalaran binigay sa aming dalawa. Isa pa, naging mabuti naman ang Panginoon sa akin. Dahil kung hindi nangyari to, hindi ko matatagpuan ang karapat-dapat na lalaking nakalaan para sa akin. A blessing in disguise na habang buhay kong pasasalamatang dumating sa aking buhay. Muli ako napabugan ng hangin. Somehow, nagkaroon ng linaw ang aking isip. Para mawala sa isip ko ang iba pang alalahanin, luminga ako sa paligid at naghanap ng gagawin. Binaling ko ang tingin sa mga paper bag na nasa aking tabi. Mga pinamili namin damit yun sa mall. Dahil wala na kami mga dalang ekstrang damit, nag-decide kami mamili ng mga pamalit. Isa-isang dinampot ko ang set na pantulog na gagamitin ko sa loob ng paper bag. At sunod, dumiretso na ako ng banyo para mag-shower. Eksaktong paglabas ko ng banyo, ay siya naman pasok ni Aris ng silid. Hawak ang cellphone sa isang kamay, nakangiting sinalubong niya ako ng yakap. Ang bango naman. Excited na ako makatabi ng mahal ko ngayong gabi ah. Sunod-sunod, pinatakan niya ng halik ang aking leeg. Aris, nakikiliti ako. Hindi ko mapigilang mapahigik at bahagyang iniwas ko ang katawan sa kanya. I love you. Aniya, sabay halik sa aking labi. Tinugon ko naman yon at mahigpit na napakapit sa kanyang batok. Nang sa gayon, mas lalo magdikit ang aming mga katawan. Naramdaman ko ang biglang pagiging agresibo ng kanyang galaw at noon din naalerto ako. I need to make him stop for a while. Bukod kasi sa hindi pa kami kumakain, marami pa akong gustong itanong sa kanya. Aris, wait, kumain na muna tayo. Hindi ka ba nagugutom? Inalayo ko ang mukha ko sa kanya. Mamaya na, ikaw na munang kakainin ko ngayon. Muli niyang inilapit sa aking mukha at mabilis na sinakop ang aking bibig. Aris, sandali, mag-usap muna tayo. Ano nangyari sa tawag mo? Napatigil siya at agad napatitig sa akin. Oh, yeah, nakausap ko na siya. Pumayag na siya na makipagkita tayo sa kanya. Biglang nagseryoso siya ng aura at pag ano'y hinila niya akong maupo sa gilid ng kama kasama siya. Nakausap mo na pala. Kung ganon, saan daw siya natin kikitain? He was hesitant to answer first. Pero nang banggitin ko ang pangalan mo at kung sino ako sa buhay mo, he eventually agreed to talk to me. Gusto niyang makipagkita sa isang park. At sinabi niya sa akin kung saan lugar, pero hindi ko kabisado kung saan. Anyway, nag-send na siya ng location. Itatrack ko na lang sa GPS. Sandali ako na nahimik. Gusto kong iwaksi ang namumuong alalahanin sa aking dibdib. Ngunit sa tuwing sumasagip sa isip ko ang pagkikita ng dati kong asawa, nanunumbalik ang kabang yon. Isang pisil sa aking palad ang nagpabalik sa aking wisyo. Pag-angat ko ng tingin, isang nakakaunawang ngiti ang sinalubong sa akin ni Aris. Alam ko nag-aalala ka at naiintindihan ko yon. But you need to understand na kaya natin ginagawa to ay para magkaroon ng closure ang lahat sa pagitan yung dalawa at makapagsimula na kayo ng panibagong buhay. Alam ko yon, Aris. Pero kasi
3 taon din kami hindi nagkita. Pagkatapos ng mga kasinungalingang ginawa niya sa aming mag-ina, baka bigla magdilim ang paningin ko sa sobrang galit. Hindi ko alam kung ano maaari kong gawin sa oras na magkita kami. Sa gulat ko'y natawa siya at mariing pinagsaklob ang aming mga palad. Mukhang may lahing boksingero ang nobya ko ah. That I want to see. Ginisihan niya ako na nakakaloko. Aris naman, hindi ako nagkikipaglokohan sa'yo. Nagsasabi ako sa'yo ng totoong pwedeng mangyari. Ismid ko. Well, kung yan ang magiging initial reaction mo, hindi kita pipigilan. You deserve it. Kahit naman siguro ako, ganyan din ang gagawin ko if ever na ako nasa lugar mo. Baka nga masigit pa. But kidding aside, ano ba talaga nararamdaman mo sa pagkikita niyo ng dati mong asawa? Ang totoo niyan, matinding galit. Pero sabi mo nga, kailangan kong kalmahin ang sarili at mag-focus sa anong dapat na gawin. Hindi ako pwede magpadai sa galit dahil tama ka. Hindi rin naman ito makakatulong sa pagbabagong buhay naming mag-ina. I'm glad to hear that, but I mean, how about the feelings? I know, it's stupid to ask this question. Naging asawa mo siya, and definitely, nagkaroon kayo na matagal-tagal ding samahan. I sense the worries in his voice kung kaya't agad kong hinagilap ang mukha niya at mabilis na siniil siya ng halik. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Kung yan ang kinakatakot mo, kung sakali magkita man kami, tanging galit at pagsisisi na lang ang magigilaman ng puso ko para sa kanya. Ikaw na Aris ang siyang nagmamayari ng puso ko at ng buong pagkatao ko. At kung bibigyan pa ako ng Panginoon na magkaroon ng taong makakatuwang muli sa buhay, wala na akong ibang pipiliin pang makasama, kundi ikaw. Ikaw lang Aris, ikaw lang. Kita ko ang pangingilid ng kanyang mga luha sa mga mata. Hindi ko na napigilang mapaluha na rin gaya niya. At noon din, sinalubong ko ng kasing higpit ang yakap niya. I love you. Ano man mangyari bukas, mangako ka. Hindi ka magbabago ng damdamin. Kayo na ni Cedric ang mundo ko at hindi ko kakayanin pang mabuhay kung mawawala kayo sa akin. Hindi Aris. Pagkatapos nito, sabay tayong uuwi. Bubuo tayo ng pamilya, tayong 3, at nasusunod pa nating supling. Supling? Are you sure? Namimilog ang mga mata niyang tinitigan ako. Opo, I'm ready now to be a mother of your child. Naisip ko, hindi na rin masama kung bibigyan ko ng kapatid si Cedric, hindi ba? Of course, oras na magkaroon na siya ng kapatid, and I think ngayon na ang tamang panahon para gawin natin yan. Sabik na wika niya at bago pa man ako makahuma ay naihiga na niya ako sa kama. Ari, sandali, kumain muna tayo. Natatawa kong sabi sabay tulak ko sa kanya. Ngunit hindi na niya ako binigyan ng pagkakataong makagalaw at maya pa'y tila wala na siya narinig. At pinagpatuloy na ang pagtanggal ng aking damit. Buong magdamag sa unang pagkakataon, pinagsaluhan namin ang gabing magkasama. 9:00 na ng umaga nang makarating kami sa park. Pagkarating namin sa lugar ay agad inilibot ko ang tingin. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ni Aris nang mamataan ko ang pamilyar na lalaking nakatayo sa dikalayuan. Bagaman nakataliko dito sa amin, I can still recognize his features. Mula sa taas nitong mababa lang ng kaunti kay Aris, tindig at pangangatawan. Hindi makakailang si Francis ang taong yon. Abot ang kaba na kinalabit ko si Aris. Mahal, naroon siya. Alertong nilingon ni Aris ang direksyon tinuro ko at mabilis na dinukot ang telepono sa kanyang bulsa. Hello, nandito na kami. Look behind you. Aniya sa telepono. Kita ko ang pagpihit ni Francis sa amin at noon din bumalatay ang gulat sa mukha niya. He looked at me right after at alanganing kumaway. Pinuno ko ng hangin ang aking dibdib. Bumabangon ang pagpupuyos ng galit sa dibdib ko. Ngunit kailangan ko munang isang tabi ang emotion. Narito kami ni Aris para sa isang misyon at yun lang ang tanging focus ko sa ngayon. Relax, I'm here. Pinisil ni Aris ang palad ko. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko bago nginitian siya. Magandang umaga. Ako nga pala si Attorney Aris Fernandez. Seryosong inilahad ni Aris ang kamay niya sa harapan ni Francis nang magtagpo kami sa harapan ng munting fountain ng parke. Alanganin namang nakipagkamay si Francis habang ang mga mata nito'y manghang nakatutok sa akin. Carmela, kumusta ka? Matatalim ang tingin kong hinarap siya. Mabuti naman. Ikaw, kumusta ka? Hindi ako makapaniwala.
buhay ka pa pala. He paused for a while. At hirap pa mukhang pinaglipat ang tingin sa amin dalawa ni Aris. Carmela, gusto ko sana magpaliwanag. Pero kung pwede, sana itayong dalawa lang. It's okay, naintindihan ko. Doon muna ako sa... Maliksi kong hinila ang braso ni Aris bago pa man ito pumihit. Hindi ka aalis, Aris. Dito ka lang sa tabi ko. Matigas kong sabi. Pero Carmela, bilang protection ko, mag-uusap tayo kasama ang abogado ko. Bakit? Nahihiya ka bang malaman ng ibang taong lahat ng kawalang hiyang ginawa mo sa aming mag-ina? Namutla ang kanyang muka at alam ko na sukol ko na siya. Dahilan para lalong sumidhi ang galit ko at magpatuloy. Marami akong gustong isumbat sa'yo. Iba to lahat ng galit. Pero ayoko na pahabain pa ang pag-uusap na to. Sapat na ang lahat ng nalaman ko sa mga magulang mo para tuldukan na lahat ng meron sa atin. Carmela, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa inyo mag-ina. Pero sana, bigyan mo naman ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. At anong paliwanag ang gagawin mo? Paano mo bibigyan ng katwiran ang pag-aabandon ng ginawa mo sa amin ni Cedric? My God, Francis, 3 taon. 3 taong pinaniwala mo kung patay ka na. Hindi mo alam kung paano ako nagdusa sa loob ng 3 taon na yon. Naging impyerno ang buhay namin sa puder na magulang mo. Lahat ng pag-aalipusta at di makataong pagtrato, lahat ng yun dinanas ko sa kanila. Unfortunately, tiniis ko yon. Dahil wala akong magawa, walang-wala ako, Francis. Sila lang ang tanging kumukup sa aming mag-ina at wala akong choice kundi ang pakisamahan sila. Pero mabait ang Panginoon. Binigyan niya ako ng pagkakataong makapagtrabaho at yun ang naging daan ko para makatakas kami ni Cedric sa mga walang puso mong magulang. Bagay na hanggang ngayon ay patuloy kong pinagpapasalamat sa Panginoon. Dahil kung hindi ko ginawa yun, baka hanggang ngayon nagdurusa pa rin kami ni Cedric. Huminga ako ng malalim. Ayoko na sanang maglintanya pa. Ngunit sadyang napakabigat na ng dinadala ng dibdib ko. Tila sasabog na kung hindi ko ito may lalabas. Tanggap ko naman kung hindi ako gusto ng mga magulang mo. Dahil noon pa man, alam ko nang hindi ako ang babaeng pinapangarap nila para sa'yo. At naiintindihan ko ang galit nila sa akin. Nung pumisan ako sa inyo nang wala sa plano nila. Pero ang hindi ko matanggap, ay yung lokohin mo ko. Ikaw na tanging inaasahan kong magiging kakampi ko. At taong sani magiging sandigan ng aking anak, si Cedric na walang ibang inahangad kundi ang maranasan ng kalinga ng isang ama. Francis, ngayon mo sabihin, paano ko ipapaliwanag sa anak mo ang lahat ng to na di siya masasaktan? Tuluyan ng kumawala ang nirerendahan kong emotion. Hanggang sa hindi ko na napigil ang pagbuhos ng aking luha at napahagulgol.